Magandang araw sa inyo mga boss idol. Sa araw na ito ay meron akong isi-share sa inyo na dagdag kaalaman patungkol po doon sa pagta-timing. Kasi ikot ka ng ikot ng crankshaft, hindi mo alam ang nangyayari sa loob ng piston. Kaya ito po ang aking ipapakita sa inyo para meron po kayong idea. Kasi yung iba, ikot lang ng ikot, tapos minsan matigas na iniikot pa rin. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung ano ang nangyayari dito sa loob. Shoutout po pala kay The Multicab Travelers. Shoutout po. Dito po ay iikotin natin. Tapos dito naman ay makikita nyo kung saan na piston ang nagtatap. Sa ngayon po ang nagtap ay itong number 2. Nasa ibabaw siya. Yan. Piston number 1, piston number 2, at itong piston number 3. Mapapansin nyo, pagka ito ay nakatap, ito po ang sinasabi kong nakatap din dito. Ay, lumampas ng konti. Ano natin? Tapat natin. Ayan po. Pag kayo po ay nagta-timing, dito rin po yun. Ayan o, itong guhit na to sa ibabaw ng transmission, tapos yung nasa flywheel. Ayan, itutok natin ng konti para as in tapat na tapat talaga. Yan. Ayan o, magkatapat na itong dalawang guhit. Yan po ang timing sa crankshaft. Dito naman sa camshaft, nandito yun sa may pulley ng kanyang camshaft. At ang mapapansin nyo rito, yung kunya niya, ayan o. Dito nakaturo, ito. Ito yung timing niya, ayan o. Pero huwag ka na lang tumingin dyan. Kasi pinakasigurado po dito. Maliban na lang kung wala itong sign, kasi meron ditong flywheel na wala itong guhit na to. Ibig sabihin, ang nabili niyang crankshaft ay Taiwan made. Pagka lumipat na itong ano niya, pagka lumipat na itong guide niya, itong ano na ito, guhit na para sa timing. Ibig sabihin, iba na yung crankshaft na ginamit niya. Taiwan made na. Yun lang ibig sabihin. So, pagka number 2 naman, lipat natin sa piston number 2. Yan, piston number 2 na. Tingnan nyo dito yung kanyang kunya. Wala, di ba? Lipat natin sa 3. Yan, ilipat natin po sa 3. Ikot pa rin dito. Tapos tingnan doon yung piston number 3. Yan. Sa 3, ano? Tapos titingnan natin dito sa kanyang crankshaft pulley. Gear pulley. Wala, di ba? Wala yung kunya. Lipat natin para pumunta sa 1. Sa number 1. Kasi ito, pagka nandito po yung kanyang pan or dito yung timing belt, nandito yung pan na area, yan po yung number 1. Dito ka magbibilang kaagad ng number 1. Pag nandoon yung fan, doon banda, dito ka magbilang ng 1. 1, 2, 3. Ganun lang. Lipat natin sa 1. Tingnan natin. Number 1 na, di ba? Tingnan natin dito sa kanyang kunya. Ayan o, nandyan na yung kunya o. Pero hindi siya naka-timing talaga na as in timing. Para malaman mo yung timing, dito ka na lang tumingin. Ayan o. Ayan, itapat mo na lang yan. Kasi yan ang pinaka-sure ball. Yan. Pero pagka wala ito, ay doon ka sa ano, doon ka sa may kunya titingin. Sa may kanyang crankshaft, gear pulley, doon ka titingin. Kapag ano naman, magkakabit ka na ng kuwari, nagpalit ka ng oil seal.
palit ka di ba ng oil seal, tapos magta-timing ka na. Huli mo na yung itong gear pulley. Yan na yung panghuli mo na timing, kasi tingnan mo yung kanyang piston na nasa ibabaw. Mamaya tumama yan sa kanyang balbula, di mababaluktot yung balbula mo. Pinaka the best, ibaba mo ito ng konti. Paano mo malalaman na nakababa ito? Dahil hindi mo man ito nakikita. So ganito na lang. Atras natin. Ganito na lang. Yung kunya, ito, kailangan nasa ibabaw ito. Yan. Dito kasi ako sa ibabaw. So, nakaturo sa ibabaw. Dito. Pagka nasa ibabaw ang kunya na yan, ito. Pag nasa ibabaw ang kunya, ibig sabihin, nakalubog ito ng konti na piston. Nakalubog ng konti. Kung mapapansin nyo, walang piston na nakatap. Sa 3, sa 2, at saka sa 1, walang nakatap. Kapag ka ang kunya ay nasa ibabaw, ayan o. So ito po, ipapakita ko po sa inyo, ayan o. Nakaibabaw po itong kunya niya. Kapag ka nakaibabaw yan, ibig sabihin yung piston doon sa loob ay nakababa ng konti, hindi siya nakatap. Pero kapag ka ito ay tumutok siya dito, ayan o, itong sa timing niya, ayan. Kapag ito lumipat dyan, tumutok dito, ibig sabihin nakatap yung piston number 1. Para hindi ka mabanggaan ng balbula sa piston, ililipat mo ito sa ibabaw. Ito. Yan. Ganyan mo lang sa ibabaw. Yan o. Kita mo ba? Pagka dito yan lumipat, hindi mo alam kung yung piston nasaan. Maliban na lang kung tanggalin mo yung spark plug at tusukin mo. Dito na lang tayo. Pagka dito yan nakaporma, sabihin hindi yan nakaibabaw. Dito, hindi rin. Dito, hindi rin. Dito, sure ball tayo na yung piston ay nasa baba ng konti. Walang nakatap sa tatlo. Sa tatlong piston. Ganyan lang tatandaan nyo. Ayan o, nakaibabaw yung kanyang kunya dito. Yan lang tatandaan nyo. Pagka ganyan, nakaibabaw, ibig sabihin yung piston nasa ibaba ng konti. Tingnan natin yung piston doon, kung anong kalagayan niya. So, ayan po. Yung piston ay nakalubog ng konti sa number 1. Dito rin sa number 2, nakalubog din. Sa number 3, yan, nakalubog din siya. So, safety. Yung pag-iikot mo, kung iikutin mo man, yung camshaft dito, safety ka dahil hindi yung tatamaan ng balbula. Kasi po, bakit ko nga ba ito sinishare sa inyo ang ganito? Kasi meron po akong experience na multicab, although hindi naman lahat ng multicab ay tumutukod ang kanyang balbula sa piston. Pero kapag ang iyong cylinder head po ay nai-refis na ng pangalawang beses or unang beses or pangalawang beses, tapos yung gasket na inilagay ng mekaniko ay manipis, ay siguradong babangga yun dito sa kanyang piston. Bakit ko nasabing babangga? Kasi, tinan nyo ha, iikotin ko rito. Itatap natin ha. Yan. Tingnan natin dito kung nakatap na. Ayan, sumobra ng konti. Tap muna natin. Tapos, tingnan nyo yung piston niya. Ayan o. Halos nakapantay siya dito sa ibabaw ng cylinder head block. Di ba? Kung iyong mapapansin. Kaya may posibilidad na tamaan ito ng engine valve. Bakit? Nai-repis na kasi yung kanyang cylinder head. Ibig sabihin, nabawasan na ng konti, bababa na rito yung balbula. So kaya ko po sinishare sa inyo ang ganito, baka ma-experience nyo din. Baka dumating din sa
buhay nyo na nagbanggaan yung balbula at saka yung piston. Kailangan safety po ang pag-iikot ninyo. Dahil sa akin pong experience, nangyari na po yun, nabumangga talaga. Pero hindi po nabaluktot yung balbula niya. Dahil nalaman ko kaagad na bumangga dahil po matigas dito. Pag inikot siya ng ganun, hindi ko na siya matulak ito. Hindi ko na siya matulak. Kaya nagtaka ko kung bakit hindi ko na ito natutulak. Pero hindi ko lang nilakasan yung pagtulak kasi alam ko sa balbula yun or sa piston dito. Kaya nung ibinalik ko ito, sabi ko babalik ko na lang. Tapos inikot ko yung camshaft dito sa taas. Umikot siya, ibig sabihin hindi na bumangga rito dahil bumaba na itong piston niya. So nalaman ko siya kaagad. Pinapaliwanag ko lang sa inyo ito para meron din kayong idea sa mga naka-refresh na yung cylinder head. Lalo na po kung dalawang beses na na-refresh yung cylinder head. Kasi po nare-refresh po ang cylinder head kapag nag-overheat. Hindi man pwede na hindi mo ipa-refresh yun kung nag-overheat yun. Dahil magpi-pressure din. So ang ginagawa, ipinare-refresh para hindi na mag-overheat. Kaya lang nabawasan na yung dito ng cylinder head. Yung dito ba niya, yung sa babaw. Yung pinaglalapatan ng gasket. Nabawasan na yun ng konti. Kaya ninipis at lalapit naman sa piston yung balbula. Pagka ako po ang nagpaparefresh, pinapalitan ko po ng cylinder head na makapal. Yun ang nilalagay ko, makapal, para umangat-angat yung cylinder head dito sa piston. Meron naman nabibili na cylinder head gasket na makapal. Yung pang yung pang refresh na type. Salamat po sa inyo ng marami sa inyong panonood. At sana ay meron kayong natutunan sa aking sinishare na ito.